Hi guys, good morning. So, update ko lang kayo, it's already my last full day here in Sapa, and tomorrow I'll be going back sa Ho Chi Minh, then diretso na rin papunta sa airport, going back to the Philippines. Now, what will happen today is I will go to Fancy Pan. Yes, so I would still go to Fancy Pan. Why? Ba't ba sabi na yan? Kasi baka hapon ayoko na, sabi ko talaga ayoko na mag-Fancy Pan kasi nga tingin ko wala rin naman ako makikita in everything, ganyan. Then a friend told me yesterday, sabi ko hindi na ako mag-Fancy Pan kasi wala naman ako makikita in everything, ganyan. Sabi niya sa akin, so bakit ka pa nag-Sapa? Eh, ang Fancy Pan daw ang parang pinaka-highlight ng Sapa. So, parang na-realize ko, oo nga. So yun, so nag-book na ako at pupunta na ako ng Fancy Pan. Then after that, I'll be going sa Alpine Coaster. Hopefully mas kumokay yung weather kasi sobrang foggy as you can see naman sa background. And then after Alpine Coaster, I might go to saan to? Buwan, if may time pa. Okay? So yun, I'm just waiting for my Grab going there. Bye! Tumata siya. Okay, so since we're already here sa Grab taxi papunta sa Sapa Station, may share lang ako sa inyo kasi so nagbook ako ng parang transfer from Hanoi to Sapa via Klook. Tapos yun yung limousine, yung 11 lang kayo sa loob, parang gano'n, 10 or 11, ganyan. And I think nasabi ko na sa inyo na yung experience ko, hindi talaga siya maganda personally for me kasi yun nga, I feel that the van is old. I feel uncomfortable, walang legroom kasi medyo mahaba yung legs ko, medyo ang short lang ng legroom, ganyan. Tapos yung seats parang hindi siya nare-recline, ganyan. So parang kagabi or madaling araw, nag-feedback ako. I give the service 2 out of 5 kasi feeling ko that's how I feel, ganyan. Tapos kinaumagahan, nag-message sa akin yung operator ng tour bus. Little did I know, sila rin pala yung operator ng transfer ko from Sapa to Hanoi. So ganyan, so talaga ang dami niya sinabi sa akin, parang yung rating ko daw makaka-affect daw ng business sila and everything. Tapos pinapakansel niya na sa akin yung booking. Parang what the fudge? Di ba pabura? What the fudge? Ba't mo ginagawa sa akin yan? Eh yun lang naman yung experience ko. Parang naisip ko, di ba? I mean, it's based on your experience, and if your experience is not good, dapat yun ang sinasabi mo kasi di ba, para mag-guide din yung ibang passengers. Yan. And mind you, yung rating nila is 4.2 out of 5. So meaning hindi lang ako to, hindi lang ako yung nabigay sa kanila ng feeling ko. Ayun, tapos parang nakakaloka lang na pinapakansel nila sa akin yung booking. So parang nag-abala patuloy ako na mag-book na lang ng bus, yung sleeper, yung cabin bus papunta sa Hanoi. So gumastos na naman ako. Pero sabi nung operator, mag-a-ask daw siya ng refund, ganyan. So yun lang naman. Parang kung feeling mo hindi maganda yung service na pinaprovide nyo, dapat i-work on nyo yun. Yun lang, diba? Hindi yung i-take out nyo sa mga customers. Yun na, baba na ako. Hi guys, so I'm waiting right now para bubulong na lang ako sa nakakahiya maraming tao. But I'm just waiting, we're just waiting for the funicular to operate. I thought operation na siya kasi sabi 7:45 daw ng umaga which is not, pero I think it's already 8:15, so it's past 30 minutes na yun, but I think pabukas na rin naman na sila. Yun. So we're gonna go ahead and update you later, okay? Anyway, since going back lang dun sa issue ko kanina dun sa transfer from Hanoi to Sapa from Klook na nabook ko. So ang akin din naman, I understand na maapektuhan talaga yung business nila
because of the rating that I gave. Right? Pero, hindi ba dapat, pag ganun yung rating na nakuha mo, hindi ba dapat you strive to be better? Diba? Hindi yung kung ano nang sasabihin mo sa naging client mo. Yun lang. It's just really so disappointing experience for me. So, nakapag-book na ako ng bus, camping bus going to Hanoi. And yeah, I hope it turns out very, very well naman, very nice. Anyway, papasok na kami. Harapin. Có Park Sipang này, có Tà Xùa này, có Bắc Sơn Lạng Sơn này. Đó là những cái điểm mà có chiều cao so với mực nước biển ấn tượng để săn được mây, gọi là Y Tý. Ayaw kong tumingin, nagulo ka. Video na yung voucher niya. Ano ba ba My God, sobrang lamig dito. Wait lang, susuotin ko muna yung gloves ko. Shit. Sorry. So, let's go. Grabe. Para akong aakyat ng Mount Everest. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lamig. Tumutulo na yung sipon ko. Oh my God. So guys, if you will be going here during winter, mga January, ganyan, December, January, especially ngayong January because this is the month that I'm in, mag-winter clothes kayo ng bongga-bongga talaga. Layer up. Siguro yung madaling maglambing sa katawan ninyo yung protektahan ninyo. Ako kasi kamay tsaka yung likod. So there. Right. So guys, we made it here sa Tugtugtog Pansipan. Hindi ko na iwawagayuway. Hindi na ako makapagsalita sa pagod saka sa lamig. Pero hindi ko na iwawagayuway yung bandera ng Vietnam kasi hindi pa sila nanalo ng Miss Universe. Charot. Eme lang. Pero hindi ko na siya iwawagayuway. Kasi I'm not Vietnamese. I'm patriotic. Ito siya. This is the view from the top. So this is the highest peak sa Indochina. So Indochina, diba?
this is it guys. One last look. I'm heading down na. This is the view from the bottom. Natatakot ako sa baba. Sakay na tayo ng cable car. Pabalik na tayo sa baba. Just looking for a snack. Kasi nagugutom na ako. Wala pa akong kain since morning. So, let's go ahead and look for food before going down. Guys, pababa. Lamig-lamig na ng bibig ko. Hindi ko na mabuksan ng maayos. Pero pababa na tayo sa Sapa Station where we started our journey papuntang Pansipan. Hindi na ako nakahanap ng pagkain sa taas. Kasi namamahalan ako. So, sa Kuripon, baba na lang tayo. Ay tayo tumingin sa city center na makakaibigan. And after kumain, let's go to Alpine Coaster. And then, hopefully, kakayanin pa, magmumuha na tayo. Alright? Sige, see you later. Kain muna ako. Guys, ito yung itsura ng Sun Plaza, Sapa Station, kapag walang ulap. Thank God, maaraw ngayon, walang ulap. So, we are able to see the real look of the Sapa City Center. Wait lang. Yan. This is the grandstand. Ay, sa wakas, Diyos ko, malinaw na rin. Hindi na siya foggy. Although, happy pa rin naman ako na-experience ko yung fog na yan. Pero at least now, dalawang klaseng itsura yung makikita natin sa Sapa. So I just had banh mi for my brunch. Wala kasi ako makita ng iba eh. Pero try pa ako maglibot kung may mabibili pa ako bago ako pumunta sa Alpine Coaster. I'll take you guys. Hi guys. We're back here sa Legego Cafe kasi napansin ko na yung Kong Cafe dito sa Sapa close sila since dumating ako dito sa Sapa, and until now parang it's been like 3 days close pa rin sila. Not sure what's up with that, baka I don't know, but I wanted to try the coconut coffee dapat ng Kong Cafe since close nga sila. I decided to just drop by here sa Legego Cafe where I tasted the egg coffee na sobrang sarap. So I would assume na masarap din yung coconut coffee nila. Yeah, that's it. May dumaan sa likod ko, nahiya ako. Yun, so I will try their coconut coffee ice, and then I will also try the dessert. Ano siya? Ni-recommend ni Ate Girl. Tignan natin kung masarap. Okay, later. Alright, so this is their coconut coffee. Yan. Tapos ito yung... Wala, nakalimutan ko nung itawag. Basta yung recommend ni Ate Girl. Tignan natin kung masarap. Okay, let's try the coconut coffee. Ano ba to? Kung alam ko paano siya kainin. Okay, the coconut is there, the coffee is there.
So far gusto ko siya. Tamis. I like it. I like it. Feeling ko mas masarap talaga siya pag cold kaysa sa hot. Ewan ko lang ha, feeling ko. I haven't tried the hot, pero feeling ko, since coconut siya, feeling ko mas bagay talaga siya sa malamig. Sarap. Try natin. There's some tart. The dessert. Let's try. Not too sweet. It's good. So nakabili na tayo ng ticket papunta sa... Hindi pala papunta. Nakabili na ng ticket. Bubulol na. Nakabili na ako ng ticket papunta sa Alpine Coaster. I'm just waiting for the shuttle. Free shuttle papunta doon. Sabi ni Sir na nagbebenta ng ticket about 10 to 15 minutes lang. So, I'm just gonna wait here. Okay, so waiting time. Tagal ko na nag-iintay. Siguro more than 15 minutes na. Piling ko 20 na nga eh. Ayan. So, let's just wait. Gusto yun ang libre. Hintay kayo. Sorry. Hintayin na natin. Pero feeling ko naman di ako aabutin doon na isang oras. Madali na naman yun. Diba? Parang from what I know, parang mga 5 to 7 or 10 minutes lang ata yung ride. So kung magdadalawa ako, mga 20. Well, next one is happy. So magmamawa na next. I'll update you guys kapag nandun na ako. Chinek ko kung magkano mag-grab dun sa Alpine Coaster. Mahal. Nasa 100 dong. 100,000 dong. So, nasa around 200 plus din yun. Di ba mahal? Kasi around 3 kilometers pa siya from here. So, dahil dyan, magpintay tayo. Pwede tayo ng libre. After almost an hour din siya. So yun naman. Chill lang. Medyo fan din naman kasi ako ng mga roller coaster. Pag-chewy ka pa talaga ako dito. Wait. Oh my god! Shit! Oh my god! Oh my god! What the fuck? Whoa! Whoa!
my God! Oh my God! Ba't ganun? Parang mas matakot ako dun sa una. Ay, sa ngayon. Compare sa una. Siguro dahil ang slow ko lang sa una. Tapos ngayon sa pangalawa, give na give ako. Anyway, it was a nice experience. Kahit walang view, carry lang. Yan, so nakabalik na ako dito sa city center ng Sapa. Nakakatawa lang kasi yung shuttle service from Alpine Coaster going back here sa city center, dadaanan niya talaga yung Moana. As in, nandun na talaga yung Moana. Hindi lang ako, nung nakita ko siya, parang it was too late na sumigaw ako na parang, stop the car! Ganyan. Hindi na ako nakasigaw. But I also think that's the introvert side of me na hindi ko siya kayang gawin. Siguro kung may kasama ako, baka carry pa. Pero since mag-isa lang ako, hindi ko kayang patigilin yung car. Malay ko bang doon din pala yung daan ng, doon din pala yung way ng Alpine Coaster. I mean, Moana and Alpine Coaster, pareho lang sila ng daan. Ayun, so ngayon, babalik ako. I think mga around, I don't know, siguro mga 20 minutes, I think. So let's go back there. Hey guys, nandito tayo ngayon sa Moana. Actually, kanina pa ako nandito. So, naglilibot-libot ako. And I really have to say na I was a bit underwhelmed with Moana. Only because I think wala ka kasing view makikita. Ayan, as you can see, foggy siya. Now, I feel that this will be a bit worth it siguro kung meron kang view makikita. Kasi while I was looking sa baba, may mga nakikita akong parang rice terraces, gano'n. Yun, siguro kung gano'n, it will be a bit worth it to be here. Pero without it, it's not giving for me, honestly. It's not giving for me. For around 200 plus pesos yung entrance fee nila dito. Parang, okay, sana ginawa nila nilang libre to. In my opinion lang naman. But anyway, of course, this is Vietnam. It's a third world country, so they would really need to make use of everything, make money out of everything. So there. So if you're planning to go here in Moana, make sure lang siguro na hindi siya foggy. That's for sure. Make sure na hindi siya foggy kasi yun nga, based sa sinabi ko kanina, it will be a bit worth it siguro kung hindi siya foggy because of the view. But without it, I don't know. I feel it's not giving talaga. I really feel it's overrated. Ayun, pero yun lang. I mean, kung hindi naman kayo nanghihinayang sa 200 plus pesos ninyo, hindi i-push ninyo, di ba? Yun lang naman. So I guess I'll just stay around a bit and uwi na siguro. Or I'll go back to the city center to find something to eat ulit. Okay? Later. So guys, balik tayo sa ganitong sitwasyon para tayong nasa loob ng Silent Hill. Charot.
Good morning. So it's our last day here in Sapa. After a few hours, I'll be heading back to Hanoi and then probably magpa-drop off na rin ako sa airport para dire-diretso na. My flight will be at 2:30 in the morning. Yun. So yun lang. Dapat iniisip ko kung magka-cat village pa ba ako pero feeling ko hindi na kasi I don't know, likog ako na rin sa oras tsaka gusto ko na lang din magpahinga kasi medyo mahaba-haba yung biyahe natin today. So, I mean, from here to Hanoi, tapos Hanoi to Manila. No, nanginginig na ako. Sorry ko, shake yung camera kasi sobrang nanginginig na talaga ako sa labi. I just wanted to. Ito yung view. This is the view from my hotel. Yan, ganda. Lustig Hostel. Disadvantage lang talaga ng hotel na to or hostel na to is medyo malayo siya sa city center. It would take you about 25 to 30 minutes na up and down na lakad. Wait, papasok na ako kasi nanginginig na ako. Later na lang. Alright. Hello guys. So, we're already here sa basta bus. There's yung sleeper bus na cabin, I think. I'm not sure kung na. Hindi sure kung na rin. Makaubos ang lagay mo sa akin. So, ang feeling ko mas magiging comfortable pa ako dito sa totoo compared dun sa VIP Ganeso. So, hindi mo sa niche. Hindi naman comfortable. Charot na. Ayun, alam kayo gato. Ito. Nakakatawa lang yung decoration ng bus. Lakas makaan. Ang loud niya. Pero I think may option naman natin na hindi ganito ka-loud yung bus. Pinalipin din sa club. So, going to airport. Papadrop off na ako sa Nova Airport. Yun lang. So, see you in Hanoi Airport. Hello guys, so we are here now sa Noi Bai International Airport Terminal 2. So just to give you a quick update, it turns out mas comfortable pa siya talaga yung bus kaysa dun sa VIP Ganeso nila dun sa Kilo. So it was a very mas comfortable talaga na ride. Medyo naka-slightly higa ako. Yun, as in mas okay talaga siya. Anyway, so I'm just here. Sobrang nagpaaga talaga ako ng punta dito sa airport. Hindi na ako nagpunta ng Hanoi because I don't want to risk it. Dahil alam ko terrible din yung traffic dito sa Hanoi. So, nagpunta na dito ako na maaga. I'm here like more than 5 hours pa before my flight. So, that's okay. Mas okay rin na nandito ako nag-iintay kesa naman maghabol na naman ako sa oras. And I also heard na ridiculous din daw yung lines dito sa airport. So, I was kinda expecting that. Kaya napunta na ako na maaga. So, yun. I'm just really giving an update. Perhaps I'm gonna be ending the vlog here because there's nothing to see here na din naman. And I'll be back na sa Manila. Ano masabi? I'll see you guys. Bye! Hi guys. Ito, final outro na talaga. Gusto ko lang i-share yung experience ko from sa Noi Bai International Airport sa Hanoi. I think that's one of the worst, if not the worst experience ko in terms of departure sa isang country. Grabe, sobrang gulo.
hours before the boarding gate open. So 3 hours. So after mo mag-check-in, pupunta ka na sa security check. Yung security check nila, sobrang haba ng pila. Sobrang daming tao nakapila. To the point na humahalo na siya dun sa nakapila sa check-in counter. So hindi mo alam kung ano yung pipilahan mo. Kung nasa check-in counter ka pa ulit o nasa security check ka na. So hahanapin mo siya and it will take you a while to figure out kung saan yung totoong pila. Once na nalaman mo na kung nasan yung pila mo, then the waiting game begins. So nakatayo ako sa pila for about 3 hours. Hanggang sa makalagpas na ako sa security check nila, hanggang sa makarating na ako ng border gate. Yun. So parang nakarating ako ng border gate as in just in the nick of time na na boarding na yung flight. Ganun siya ka-hassle, as in sobrang hassle ka talaga. So if you will be going to Noy Bai or sa Hanoi, medyo i-anticipate nyo na may ganung mangyayari once you depart the country. So it's really very stressful. Magbaon kayo ng maraming pasensya, as in sobrang stressful at sobrang nakakapagod. So kailangan nyo talaga ng patience. So there. Tapos I think ayokong sabihin na it's Murphy's Law, kasi pagbabari namin dito sa airport, namin ring mishaps. Ayun. Ang tagal dumating ng mga luggage namin. Tapos siguro it took 45 minutes bago dumating yung luggage dun sa may carousel. And then yun yung bagong pakulunang naiya dun sa customs. Diba dati wala naman ganun. Ngayon may scans ka na lang, may pag-scan na rin ng QR code sa customs, which I think naman is okay, pero hopefully mas mapa-ayos pa nila yung process moving forward.